Hindi inaasahan ni Carla na sa isang simpleng comment sa isang book review vlog ay makikilala niya si Elaine, isang graphic designer sa Iloilo na kagaya niyang mahilig sa mga lesbian romance stories. Mula sa mga likes sa isa't isa, naging chats, at mula sa chats, naging gabi-gabing video calls. Anong gagawin mo kung magkita tayo sa personal? Tanong ni Elaine, minsang gabi habang magkausap sila sa cellphone. Siguro, yayakapin kita ng mahigpit, tapos hindi na kita bibitawan. Tumawa si Elaine. Yung tawa niya, parang musikang gusto ni Carla, paulit-ulit. Pangako ha, darating din yung araw na yun. Tumango si Carla. Bit-bit ang pangakong iyon sa bawat araw na lumilipas. Mahirap ang long-distance relationship. May mga araw na hindi tugma ang schedule nila. May mga gabing umiiyak si Carla dahil hindi available si Elaine. At may mga umagang tila malamig para kay Elaine dahil busy si Carla sa trabaho. Pero bawat selos, inis at luha, pinipili pa rin nilang magtiwala, maghintay, at magmahal. Nagpadala si Elaine ng Polaroid sa mail. Larawang hawak niya ang isang sign na may nakasulat na, "For Carla, my favorite person in the world." Doon, naluha si Carla. Sana minsan, hindi na lang sa picture kita hinahalikan, bulong niya. Ilang buwan ang lumipas. Inipon ni Carla ang halos kalahati ng kanyang sweldo para makalipad papuntang Iloilo. Itinago niya ito bilang sorpresa. May padating akong package, text niya kay Elaine. Buksan mo agad ha. Excited na naghintay si Carla sa airport arrival area. Bit-bit ang isang bouquet ng sunflowers. Kinakabahan siya. Nanginginig ang kamay. Paano kung hindi siya magustuhan ni Elaine sa personal? Paano kung awkward? Pagkabukas ng package, isang video ang nakita ni Elaine. "Hi love, surprise! Nandito ako ngayon sa Iloilo. Hintayin mo ako sa paborito mong cafe. See you in an hour." Nagulat si Elaine, nataranta, naiyak. Hindi niya akalaing totoo ang araw na matagal niyang hinihintay. Pagdating ni Carla sa cafe, nandoon na si Elaine, nakaupo sa sulok. Suot ang paborito niyang olive green dress at hawak-hawak ang isang stuffed bear na binigay ni Carla noon sa kanya. Nagkatitigan sila, walang salita. Tumayo si Elaine, dahan-dahang lumapit kay Carla. Napalunok si Carla. Parang lahat ng video call nila ay umikot sa utak niya. Lahat ng gabi ng pangungulila, ngayon ay may kasagutan. "Ikaw nga," bulong ni Elaine. "Oo, ako to, yung Carla mo." At parang musika sa likod ng katahimikan, nagyakap silang dalawa. Mahigpit, mainit, wagas. Ramdam ni Carla ang tibok ng puso ni Elaine. Parang sinasabi nitong, "Narito na ako, hindi ka na nag-iisa." "Akala ko ay panaginip lang to," sambit ni Elaine. Hawak ang pisngi ni Carla. Totoo pala yung sinabi nilang ibang klase kapag personal mong nakita yung taong mahal mo. Tumango si Carla. "Mas maganda ka sa personal." Napangiti si Elaine. "Pwede ba kitang halikan?" Hindi sumagot si Carla. Bagkus ay siya na ang lumapit. Ang kanilang unang halik ay dahan-dahan. Wari pagtikim ng matagal na pinipigilang damdamin. Mainit, marahan, puno ng emosyon. Tumigil ang mundo sa paligid nila. Hindi na mahalaga ang ingay sa cafe o ang mga matang nakatingin. Tanging sila lang. Nakahawak si Elaine sa batok ni Carla, habang si Carla naman ay nakapulupot ang braso sa bewang ng kanyang mahal. Sa bawat segundo ng kanilang halik, binubura nila ang layo ng nakaraan. Ito na ang katotohanan.
Magkasama na sila. Kinagabihan, naglakad sila sa tabing dagat, walang sapin sa paa, magkahawak kamay habang pinagmamasdan ang buwan. Masarap pala sa pakiramdam, yung hindi mo na kailangang tapusin ang call para lang matulog, sambit ni Carla. Masarap pala yung naririnig ko ang tawa mo nang hindi lang sa speaker, yung nahahalikan kita kapag ngumiti ka. Naghalikan ulit sila sa ilalim ng buwan. Malamig, mabagal, puno ng damdaming matagal nang naipon. Nang dumating ang umaga, sabay silang nagkape sa veranda ng inuupahang Airbnb ni Carla. 3 days lang ako dito, malungkot na sabi ni Carla. Tumahimik si Elaine, pero hindi ibig sabihin nun na 3 days lang kita mamahalin. Hindi. Araw-araw, kahit gaano pa kalayo, mahal pa rin kita. Lumapit si Elaine at humalik sa noo ni Carla. Next time, ako naman ang pupunta sa'yo. At darating ang araw, hindi na natin kailangang umalis pa sa tabi ng isa't isa. Sa airport, halos hindi sila makapagbitaw. Hawak ni Carla ang kamay ni Elaine, habang si Elaine ay hindi mapigil ang luha. Promise mo babalik ka, ani Elaine. Promise, sagot ni Carla. Naghalikan silang muli, at sa huling halik, nilang iyon sa airport, para silang muling nangako, na kahit gaano pa kahaba ang biyahe, babalik at babalik sila sa isa't isa. Muling bumalik si Carla sa Maynila, pero mas buo ang puso. Hindi na pangarap lang si Elaine, totoo na siya, nahawakan, nayakap, nahalikan. Patuloy ang calls, pero mas masaya na, dahil alam nilang may dulo ang paghihintay. Hanggang sa isang araw, si Elaine naman ang bumili ng tiket, at sa susunod nilang pagkikita, wala nang aalis. Doon na sila magsisimula ng bagong kabanata.